Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa pahayag ito ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya sa Taumbayan, panoorin nyo, si PBBM kakamot na naman yan sa ulo. May ongoing po na situation briefing presided by the President with different agencies tungkol sa nangyaring bagyong Tinyo, yung nasalanta ang epekto. Ito, criticized by former COA COMELEC Commissioner Attorney Guanzon, President Marcos, after holding a situational briefing a few days after Typhoon Tinyo hit Visayas, especially in Cebu. Ito, ang dami kong post na nababasa the past 2 days. Sabi, bakit walang command conference ni PBBM tungkol sa nangyaring bagyo? Ngayon pa, nakaalis ng bagyo, saka lang mag-command conference. Talagang kakaiba itong presidenteng ito. The best. In short, but sharp statement, Guanzon said, he did a situation briefing a few days after disaster. Extraordinary. What's this? Kakamot na naman yan sa ulo. The reaction follows the news update that Marcos Jr. will lead the situational briefing at the Office of the Civil Defense in Camp Aguinaldo, Quezon City to discuss the impact of Typhoon Tinyo. Ayan. Caption, nag-situation briefing siya ilang araw matapos ang sakuna. Pambihira. Panoorin nyo, kakamot ng ulo yan. Kailan ba yung nagkamot siya ng ulo? Last year, bago dumating ang bagyong malakas bagyo tumama sa Bicol. Ayan, in fairness, maganda yung ginawa niya. Last year na excuse me, malakas na bagyo sa tumama sa Bicol region. Nag-command conference na siya. Dapat ganon. Kailang, again, kapansin-pansin, yung gumagano siya, anong gagawin natin? Commander-in-Chief ka, anong gagawin natin? Tapos hintayin na lang natin. Wala tayong magawa as of now. Sana, let's just pray, walang malakas na hangin. Mamaya yun, ang lakas ng buhos ng ulan. Ang daming, nakalimutan ko na, mga casualties, madami. Meron yung ilang araw na lubog pa rin sa baha ang ilang bayan ng Kabikulan. Talaga, nang dahil sa mga sunod-sunod na bagyo last year. Diba last year na Sona, July, nagmayabang siya 5,500 control projects. After 2 days, bagyo Katrina. And then sunod-sunod na yon. Kasama na yung mga bagyong tumama sa Bicol region. Kaya lalong nainis ang taong bayan sa kanyang pagmamalaki sa flood control project niya. I think dito na lumabas yung pahayag niya na nasaan ang mga flood control projects? Sabi niya, nandyan, na-overwhelm lang dahil sa climate change. Ganito na, pinapaliwanag niya. Ang rainfall during the past, ganito lang kung ilang centimeters. Ngayon na, ang rainfall, ganito na, grabe. Kaya, nandyan yung mga flood control projects na overwhelm ng climate change. So, tinuturo niya, ang may kasalanan daw, nito, climate change. Climate change, buong mundo naman ang climate change. Bakit yung mga ibang bansa na tinatamaan ng dinadaanan ng bagyo ba? Wala namang ganitong kalala ang example lang, may napanood akong Facebook reel. Napakaganda sa Netherlands. Ang Netherlands pala, ang level ng lupa nila is below sea level. Mas mababa sila kaysa sa dagat. So, yun sana ang talagang matinding baha. Kailang dahil sa good governance. Napanood ko sa Facebook reel, ginastusan nila. Na ang gastos nila hindi naman kalaki.
Mas malaki pa ang mga gastos natin ngayon kumpara sa ginawa nila sa Netherlands. Ang ganda ng pagkagawa. Kaya Netherlands, wala kang nababalitaang baha. Kung typhoon ba whatsoever, yung dagat papasok na sa papasok na sa, kasi bagyo lalaki ang mga alon, papasok na sa inland, na nahaharness nila yung tubig, nagagawa nila na parang as in hindi ko ma-explain, but ang ganda ng pagkagawa sa video. Sabi ko, because of good governance, nagagawa yun. Dito sa atin kasi, ang iniisip nitong powers that be, yung mga nakaupo, hindi yung kapakanan ng taong bayan, kundi ang iniisip nila, paano sila magkakwarta. Yun ang malaking kaibahan sa Pilipinas. Nang dahil sa leader na kayang-kaya nila, okay, sabihin na lang natin, wala siyang kinalaman. Ang kanya lang kasalanan ay yung pagpirma. Okay na ito, pirma na natin. Pagka-pirma yun, dahil sa pirma niya, ang kanyang mga alalay, ang kanyang mga kaalyado, ginawa na pa-release nila ang pundo, napunta sa mga politiko. O politiko naman, kompleto, systemic corruption. Bulsa ng bulsa, ang kawawa ang taong bayan. Kaya ito, I don't know kung tapos na ba ang situation briefing, ano pang magagawa? Report na lang. Report. Ano sasabihin niya? Okay, i-facilitate ng ganito. Kaya lang, yung nangyari, namatay na. Di ba ang kasabihan? An ounce of prevention is worth than a pound of cure. Reactionary itong ginagawa ng ating gobyerno. Sana yung gagawa sila ng mga proyekto na hindi pa dumating yung sakuna, nandyan na yung ginawa para walang malagas na buhay ng Pilipino. Kawawa, namatayan ka na nga, yung iba nasiraan ng bahay, yung iba nasiraan ng sakyanan, yung ipinundar nila, pinag-ipunan nila, na wala lang dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. Kaya tama si BP Inday Sara, sabi niya, God save the Philippines, dahil sa kapabayaan ng administrasyon na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talanding ng Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mas libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa sen kay mong gatag sa puo. Alay, pandog ini. Tabangan o gero ika-30 CB na ni kabalay dinhi sa Tin City nga nakatabang. Patras sa kuan lang. Okay po lara pa duay. Duay kami bulo bilang iyo. Hari pa yan. Bayan sa kanat. Karon humanagyod sa pagkatok ang ihatag namo nga yero. So nakabalay na gyud ang nataga na mo gyud. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug nakabalay na gyud ko. Samot sa nagtabang sa Oo. Nagtabang isa pa doon te. Sabi na sa nagtabang sa sin
Oo. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Mm. Ug tungod sa iya nakabalay ko karon. Mm. Kay Tulo na katuig. pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong igsuon. Nagkigpuyo. Sige, salamat kayo.